Ayan, habang avail, habang avail kami, swing green time, chika muna tayo mga besh, lika na. Pag-usapan natin yung nangyari, yung process ko sa after ko ng 485, hanggang sa PTE, hanggang sa maka-skill assessed ako as accountant, and yung 491 nomination. Tara. So, yun na nga, besh. Another day. So, avail na naman. Kasi nung kahapon, nausog. Ayoko mausog actually. So, mamaya na lang ulit. Is that okay? The next day, Ayak, diba? Kahit ngarag-ngarag, basta mabango pa rin tayo, day. Okay lang yan, day. Okay lang ba? Sa mga besh. Sandali lang yung hindi ako makapag-video. Ang busy ko, day. Ayan, maabutin pa natin ang bus, mga besh. Kasi 6:28 pa lang. Gusto mo yan? 6:28 ng gabi. Yan, ganyan ka. Taas pa yung araw. Ay, kakagali ko lang siya sa trabaho. So, magkabas tayo. Ito muna tayo sa upuan, Mas napagod ako. So, eto na nga ang kwento. Hihinga muna ako sandali lang. Hindi ko matuloy-tuloy yung kwento ko. O sige, let's go na. Ito na, seryosohan na to. Kasi Friday na eh. Kailangan ko itong i-upload bukas. Or para bukas, Saturday. So, ito na nga, diba sabi ko nga sa introduction ko is covering 485 visa process, yung mga pinagdahanan ko, yung PTE ko, yung skill assessment ko, para makakuha ng 491 visa. At yung visa, 491 visa nomination, syempre. So, ito na yon. Let's start. Yung 485, nakukuha yon pagtapos mo na mag-aral, diba? Sabi ko nga. And then, teka lang, nalito ako dun sa ate. So, ayan. And then, nakukuha yung pag-graduate mo, pero hindi lahat nakakakuha ng 485 visa. Kasi may mga courses na hindi eligible. So, ganon. So, nakikita mo naman yun, malalaman mo naman yun kung eligible ka sa 485. Sasabihin ka agad yan sa'yo ng iyong migration agent. Kung ang migration agent mo ay magaling. Huh? Pag hindi magaling, ayun na nga, pera-pera lang tayo dyan, guys. Real talk tong, alam mo naman, hindi ako nag-short card, you know? So, ayan na. Tapos, nakakuha na ako ng 485 like 2 years ago. Nung time na yon, old rules pa. Wala pang medical, wala pang skill assessment. So, bago-bago yung rules ni Australia, ha? So, hindi pare-parehas tayo ng pinagdadaanan ng mga hirap-hirap. Teka lang, ito na yung bus ko. Kita niyo yan? Ayan na siya. Oo. Sandali! Hindi lahat nakakakuha ng 485 visa. Ang gulo ko. Sandali. So, yun. Kung magaling yung migration agent ko, bibigyan kanya ng tamang payo. Yung talagang may pathway, besh. Hindi yung pera-pera lang, ha? Tabi-tabi po. Sa masaktan, pasensya na. Pero, malalaman mo kasi kung tama yung sinasabi kapag naranasan mo na, besh. Yung alam mo yun, yung na-lost ka ng very, very life sa mga pangyayari, sa mga ganap. So, ayan. So, nung time na yun, nung kukuha ko ng 485, hindi na-require na magpa-medical ako. Pero ngayon, required na siya. As what I mentioned, pabago-bago ang rules. Okay? Every year, pabago-bago. Tapos, nung time na yun, hindi required ang skill assessment bago ka makakuha ng 485. So, kung kunyari, yung sa akin, balikan natin yung pinagdaanan ko, commercial cookery.
So, kung itong rule, yung bago, ang naabutan ko nung time na yun, kailangan may skill assessment ako as cook or chef bago ako makakuha ng 485 visa. Fortunately, mapalad ako, hindi na-require yun. Kasi hindi ako nagtatrabaho sa kitchen, mga besh. So, call center nga, diba yung trabaho ko, ano. So, okay lang, push. So, nag-open nga yung mga doors for me. Siguro naintindihan ni universe na yung sitwasyon ko kakaiba. So, naintindihan niya siguro kaya ngayon, ginibway niya ang mga bagay-bagay for me. Tapos, walang medical kasi wala, hindi na-require ng time na yun. Magkano din yun? Nung mga panahon na yun, hirap-hirapan pa rin ako sa pera. Sa good job, di ba? Hindi tayo nagkaroon ng ganon na requirement. So, nakakuha ako, in short, nakakuha ng 485 visa. So, eto na. Yung 485 ko is good for 2 years. Bagong rules din yun. Kasi, usually nung time na yun, 18 months yung max, hindi 2 years. So, nag-open nga ang mga bagay-bagay for me. Thank you, Lord. So, nakakuha ko ng 2 years. And then, syempre, malapit nang matapos ang 2 years, ano. Kasi 2nd of December 2022 ko yun nakuha. So, 2nd of December 2024 ang expiry date. So, kailangan ko na siyang process ng next visa. Ano yung next visa? Eto, bababa muna ako. Sandali lang. Ay. Thank you. Have a good night. Oh, di ba? May pag ganun tayo kay Manong driver. Ganun talaga dito, besh. So, try niya sa Pilipinas. Thank you! Thank you, Manong driver! Ganyan. Why not? So, banat. So, ayan. Teka, naglalakad muna ako at marami tao nakakaya. Ayan. So, nasa bahay na ako, no? Sige. So, ngayon tayo mag-usap, no? Habang may time ako. So, teka lang. Lalagay ko kayo dito sa aking dito, no? Para maganda. Sandali. So, ayan. Balik na tayo. So, after 485, ano yung next ko na visa? So, di ba nga, hanggang 2 years yung binigay sa akin. So, that was 2nd of December 2022 hanggang 2nd of December 2024. So, yung rule na naabutan ko, walang medical, walang skill assessment pagkakuha ko ng 485. And then now, part ng requirement para maka-apply ka ng next visa, kailangan may PTE, yung English exam. It's either PTE or IELTS. Hindi ako nag-IELTS kasi marami kasi rin akong narinig na mahirap daw yung process. Kasi nga, syempre, parang kang in-interview like in person. And then, meron ding parang mababasahin mo. And then, yung structure niya, babasahin mo. And then, isa-summarize mo. And then, may in-person mo siya gagawin. Hindi computer-based. So, since nakatry ako ng PTE before, na para makakuha ako nung ano nga ba yun? Basta yung may kinuha ako noon before pa, bago ako mag 485. Basta kumuha lang muna ako. Nakalimutan ko na kasi yung story, no? Basta yun, I took first time yung PTE na yun. And then, good thing, yung time na yun, hindi pa 485, which is parang mas mataas yung score na kailangan. So, when I did that, pasado pa rin, pero hindi ganun kataasan, Basta kasi nagbabago nga ang rules. So, before, that was like 50 ang score lang per category. Yung speaking, yung writing, yung reading, and ano nga yung isa? Basta yun.
reading, writing, speaking, and basta yon. May isa pa, nakalimutan ko na ako. Basta yun. So, mataas naman sa 50 ang score ko that time. Tapos, nung time pa na yon mga besh, wala akong time para mag-review. Yeah. So, as first time ko pang mag-take noon. Kasi sa Pilipinas, mahal yun eh. So, hindi ako nag-take noon. Niyan ko lang siya kasi feeling ko hindi ko siya kailangan that time. So, ayoko magsayang ng pera. At sa Pilipinas, mahal. Mga 10,000 pa that time or 15,000 pa pesos ha that time. So, sabi ko, hindi ko yan kailangan pa. So, saka ako mag-take. Truth and behold naman talaga. Hindi ko naman kinailangan. So, nonsense para kumuha ako ng time na yon. At saka kasi may expiry date ba yung mga English exams. So, kung kumuha ako nun dati, kailangan ko pa rin siya kumuha kasi, to update, kasi nga, expired na yun malamang sa malamang. Kailangan ko na talaga ng English exam. And then, ayun na nga, nakakuha ko dito ng PTE, which, syempre kailangan mo i-gauge din yung sarili mo kung ano yung kakayanan mo, So, at saka kung ano yung madali. Syempre, hindi ka magpupunta dun sa pathway na mahirap, Syempre, diba, As tao, doon ka sa hindi ka mahirapan. Na pasok naman sa banga, So, ayun. Nag-PTE na lang ako. And then, syempre, gastos yung besh. Bawat exam mo, gastos, Hindi siya yung isang take lang, tapos unlimited exams. Hindi. Bawat exam mo talaga kailangan magbayad. So, inabot ako ng 7 time. The reason why, kasi, yun din, hindi ko siya binigyan ng halaga. Hindi ko siya binigyan ng time ko. Ganun naman talaga, pag hindi mo talaga pinaghihirapan, wala kang effort, wala diba? Kahit saan kang pumuntang aspeto ng buhay mo. Pag hindi mo pinaghirapan, pag hindi mo minahal, mawawalay. Hindi, mahirapan ka, makuha yung goal na yun. So, and then nagtatrabaho din ako. Tapos nung time na first ko na mag-take, nung hindi pa 485 yung kinukuha ko, dahil wala akong alam sa PTE, inisip ko na lang, baka katulad nung exam ko dati sa American Express, nung nag-apply ako. Baka kasi parang may ganun na English exam, like, makalimutan ko rin yung pangalan exam na yon. Baka ganun din. So sabi ko, basta bahala na. And then nag-YouTube lang ako. So, parang 2 days before the exam, nag-YouTube lang ako. So, kung ano lang yung nakita ko doon sa video, kasi visual learner ako. Nakita ko lang kung ano yung doon, yun na yun. Sabi ko, okay. I had an idea na. Okay, go, push. So, ganun lang ginawa ko. So, hanggang sa, eto na, kinailangan na talaga ng masinsinang 485. Masinsinang English exam na score para makakuha ka na ng 491 visa. Dahil patapos na nga yung 485 ko, Tapos, kailangan excellent or superior yung category ko pa sa English ko kasi, bakit? Best 43 na ako. So, yung age ko is like 0 na. Kasi best scoring nga dito, 'di ba? Like sa Canada, sa New Zealand, dito sa Australia. Alam ko sa US ganun din, scoring din. So, yung age ko na range is 0 na. Wala nang dagdag kahit 1 point. So, kailangan umangat ka doon sa ibang mga level ng category para sa scoring. So, yung English exam mo, kailangan yung result nun is mas maganda kung superior. Parang may intermediate yata. So, ganon. So, para magkaroon ka ng score, babawi mo man lang doon sa part na yun. Yung sa age mo na wala kang score. So, ayun. So, 6 times akong nag-exam ng kulelat. Ng 0, not 0, but hindi ko talaga napapasa. May may kategorya ko na palagi kong hindi nakukuha, which is the writing. Kasi nga, hindi ko alam. Parang direct to the point kasi ako pag nagra-write ako, which is hindi tama. Hindi ganun yung way ng structure sa PTE, sa
in-person test. Yun. So, kailangan may structure ka, may template ka na pina-follow. And hindi ako magaling sa memorization, mga besh. So, it was really hard for me talaga. And then, at the same time, I'm working full-time. So, pag galing ko sa trabaho, pagod ako, syempre. Kahit sabihin pa na alam ko na yung ginagawa ko at nagdadaldal lang naman ako kasi sa call center ako nagwo-work. And ilang years na ako sa trabaho ko. Since dumating ako dito sa Tassie, yun pa rin ang trabaho ko. So, nakakapagod din sa utak, sa throat, overall. So, wala ka ng time para magbigay ng extra time for that. Like preparing yourself for the English exam. So, which maraming nagsasabi sa akin na mag-take ka na leave and then you really have to focus on your preparation, yung pagre-review mo, kasi kailangan nga yun. So, medyo naging pasaway ako sa part na yun, and ayun, hanggang sa napagod na ako, nagkaroon ako ng moment na napagod na ako na, ano ba to, English exam na to, nagtatrabaho ako sa call center and then, for how many decades na, since sa Pilipinas hanggang dito sa Australia, and then English exam, hindi ko mapasa-pasa. Ganun na talaga, besh. As in, bumaba na yung level ng confidence ko sa sarili ko ba. Parang, parang napaka contradicting ba. Tapos sabi pa nga doon sa office ko, why do you need that? You've been with us for how many years and you're speaking English for your work. So why do you still need that English exam? So do you need us to write some organization to let them know that you don't need this exam as you are being, speaking in English for how many hours for the whole day of your shift. So you don't need this. Mga ganun ng mga salitaan sa office ko. Which, syempre, di naman nila maintindihan yun kasi mga lokal naman sila. Dito naman sila. Ang makakaintindi lang is yung mga international students at nakaranas ng ganung process. So, yun, sinasabi ko lang dun sa office na I really need this. This is really part of the requirements in order for me to get the next visa. In order for me to stay here in Australia. For good. Parang pa ako. So, ayun. Hanggang sa yung 7th time, yung kung babalikan yung iba kong, yung nauna kong mga vlogs, the 7th time, besh. Alam mo yung sa office ko, pumasok ako, pumasok ako sa trabaho. Pero they allowed me, yung mga bossing, they allowed me to take the whole day, for 2 days, 2 days yun in a row, not to work, but to take leave. So para akong naka-leave yun, special leave. But I have to just focus on preparing myself for the exam. So kumuha lang ako ng isang room doon. Hindi ako nagpapakita sa lahat. Pero nakakaalam lang yung mga boss. Ganon. And then, I was there with my laptop. Preparing. Doing the mock test. Preparing for the PTE. Ganon kalala, besh. So, alam mo yung sinuportahan ka ng mga bossing mo. Ng mga tao na naniniwala sa'yo. So, ganon siya. Kaya sobrang malaki yung pasasalamat ko talaga. Parang yung utang na loob ba. Kasi naintindihan nila at ayaw nila akong mawala dun sa trabaho ko. So they want to keep me and then they want me na makapasa talaga at makuha yung visa. So I started from 9 o'clock a.m. hanggang 5. So, ginamit ko yun for 2 days. Nagre-review lang ako, besh. Nagre-review lang ako. So, the whole day, the first day, talagang, puros review lang. Review. Tapos yung second
day ko, puros mock test na. Ganun yung ginawa kong strategy. And then, the day of my PTE, ayun na. I was so ready. Kaya, parang iba yung pakiramdam mo na parang hindi ka naman mayabang, pero may confidence ka na sa sarili mo ba na nagawa ko na to eh. Nakailang beses na ako. Yung mock test ko for the second day, the whole day from 9 a.m. till 5 p.m. That's all mock test. Doing the mock test. Lahat nung nandoon talagang lahat ng categories talagang sinigurado kong matatest ko. Ganon. So, hanggang paulit-ulit na okay lang, go push lang. Hanggang ganito na ako sa exam day na iba yung pakiramdam na parang smooth na siya. Hindi ka na nag-aano na, hindi na yung ego mo yung lumalabas. Yung para ka na lang naglalakad, walk in the park na talaga siya. Ganon na yung peg. Naglalakad, walk in the park. Basta ganon yung pakiramdam ko that time. Yung 7th time ko na magte-take. Parang super smooth na nung process. Which, syempre, lahat ng preparation na ginawa mo. Kasi parang Thursday, Friday, ako nag-leave nun. Pero nasa work ako. And then the Saturday, yun na yun. Yun na yung exam ko. So, ganun siya. So, super fresh pa ng mga in-exam ko, mga mock test ko, mga reviews ko. And then, ganun. Sabi nga sa akin nung ibang mga kakalala ko, mga friends ko na 2 days lang yun na nag-exam ka tapos ang taas ng score mo. Paano pa kung malala? Kung months mo siyang pinagpreparan, baka nag-90 ka na. Kasi 90 besh ang highest. Pero yun ay pinaka-high, yun na yung ceiling, okay, sa PTE. So kung makakuha ka ng more than that, you will still have the 90. Ganon siya. Wala na. Yun na talaga yun. And hindi ko inahangad yun. Basta ang gusto kong makuha talaga was like, Lord, makuha ko yung right score para sa requirement talaga. Kasi yun na yung kailangan ko. Nakailang beses na akong mag-exam. Palaging yung writing ko talaga yung pumapalpak. Alam mo yung the rest, kasi 4 categories yun. The 3 were like, okay. Talagang mataas dun sa pinaka score na kailangan mo, desired score. And then the writing was like 1 or 2 scores ang needed para lang dun sa passing. Alam mo yun, ganun, na parang, ano ba na, kina-question mo na yung sarili mo. Like, problema mo, ang dali-dali, bakit ganon? O kaya, may moment naman na ang hirap na, ano pa yun? Bakit ang hirap? Bakit ganito? Ganon siya. Ganon yung struggle ko. So, ayun. Yun yung journey ko dun sa PTE. And then, yung PTE, ano yun ha, nakukuha yung result like a couple of hours after the exam. Pag medyo, may delay, uubusin niya kasi dumaan ako sa ganun. Siyempre, 7th time ako nag-exam. So, there was a time na yung naubos yung 5 business days kasi Saturday ako nag-exam, and then I got the score like Friday. Lumabas siya ng Friday. So, I was really na talaga noon, parang kabado na talaga na ano ba yung bakit wala pa rin yung result, parang this is the first time na mali talaga yung score, yung mga ganon. Tapos ang daming issue besh, yung mawawalan ng internet, magkakaroon ng power interruption dun sa testing center, and then may solar flare, alam mo yung mga ganon. Tapos magpa-power interruption, mawawala internet. Yun yung mga moments na yun. Tapos meron akong lagnat, nagka-flow ako. Syempre maapektahan yung boses mo nun. Feeling mo ba may COVID ka pero wala naman. Ganon, na parang, paano po nagka-COVID ako? Paano yung PTE, you can cancel and you can reschedule it
within 2 weeks. So, pag within 1 week lang, wala eh. Dire-diretso ka lang, day. So, paano kung may COVID ko, day? So, forfeited na yun. So, goodbye na sa sa 400. How much was that? Parang 465 yata yung exam, per exam. So, goodbye na yun, day. Hindi ka na hindi mo mababawi ang pera mo. So, ganon. Tapos may period ka, yung mga ganon. Syempre, pag may period ka, sama na pakaramdam mo, masakit yung ulo mo, masakit yung puso mo, tamad na tamad ka, yung ganon. So, talagang, wow. Talagang, pinahirapan ako. Just to get to where I am. Ganon na. Kumbaga. So, yun. So, that was my journey sa PTE. And then, ito na so, nakuha ko na finally. Meron pang moment pala naalala ko. Sabi pa naman nung migration agent ko, pag hindi mo napasayan, ang last mong resort is to like look for someone na aasawahin mo who has like a permanent residency visa or an Australian citizen. Basta hindi student visa holder. Ganun na. Alam mo yung parang wala ka ng option? So, ginanunan na ako ng migration agent ko noon. So, parang, ano ba to? Naiyak talaga ako na parang, what? Ang dami ko na pinagdaanan. And then, yun na yun? Ganun na yun, te? Ganun na. So, pasuko na ako, day. Pasuko na ako noon, nung time na yun. Pero, sige lang, kumapit pa rin. And then, kasi maaano mo yung bagay ko pag para sa'yo. Yung pag bibigay na si God talaga ng mga ways to help you out. So, palayo ka na eh. Paano ka na? Pabigay ka na ba? Konti na lang yung kinakapitan mo. Then, magbibigay na siya talaga ng mga help. So, mag-open siya ng doors for you to help you out. So, yun na yun. So, sabi ko, para to sa akin. Yun na yung nasa mindset ko nun after that. Kasi, sobrang naiyak ko nun. Iba na yung pakaramdam ko na parang, ano ba, mag-give up na ba ako? Ayoko na pumasok para nawala na ako ng gana. Dami ko ng utang, kaliwat kanan na yung utang ko. And then, pagod na yung utang ko, magre-review pa rin ako. Lahat na na-review ko na. Butas na yung bulsa ko. Yung wallet ko, wala palang wallet dito. Kasi card na dito. So, ganon siya, besh. Pero, meron pa rin pag-asa. Mag-open pa rin pag para sa'yo. So, sobrang pasalamat talaga ako. Sobra akong grateful. So, yun. Tinulungan ako sa office, tinulungan ako ng mga friends ko. Yun. Alam mo yung encouragement, kahit sabihin pa na ang tulong lang sa'yo ay laway, salita lang. Pero, it will really help out dun sa tao na nangangailangan. So, be kind talaga, besh. So, lalo na sa mga nagdadaan sa mga iba't ibang mga challenges sa buhay. You really have to be kind. So, ayun. Awa ng Diyos, nakapasa po tayo sa PTE. So, after PTE na, ito na, skill assessment. Si skill assessment, hindi ako pwedeng ma-skill assessment ng chef or cook. Kahit nakapag nakatapos ako ng chef or commercial cookery at saka advanced diploma in hospitality dito sa Australia. Kasi hindi naman ako nagwo-work. Kasi yung yung requirement doon to have a skill assessment as a chef or a cook, kailangan ikaw ay nagtatrabaho as chef or a cook. If not, hindi gano'n na magiging skill assessment mo. Hindi ka chef or cook. Kasi di ba nagtatrabaho doon eh. Ikatrabaho nga ako sa call center, no? So, kinailangan ko ng migration agent. Magaling na migration agent. So, ito na siya. He gave me all the options. Okay? Na-realize ko, may option pa pala. So, balikan nyo yung mga previous ko na mga vlogs about dun sa mga nalaman ko na pwede palang mag-aral ulit ng ganito, ganyan. Balikan nyo yun. So, in short, ako ay
sinabihan na mag-aral ng master's in accounting. Kasi Bachelor of Science in Mathematics graduate ako sa Pilipinas. So, I had to request, i-check nila yung mga units ko sa Bachelor of Science in Mathematics ko sa Philippines, sa Philippine Normal University. And then, ano yun, struggle yun, pagkuha ng mga documents ko doon. Kasi, syempre, ang hirap pag online lang yung kausap mo. So, di mo sila matatawagan, di mo sila mapupuntahan kaagad-agad. So, struggle na naman yun. So, go lang, push mo lang yun, okay lang yan. And then, hanggang sa nakuha ko yung mga documents sa school ko, sa university ko, pinasa ko doon, and then nalaman na yung iba credited, yung iba wala lang. So, you have to, to take some units para makakuha ka ng master's in accounting certificate dito. Kasi yun ang magiging skill assessment ko as an accountant. So, hindi ko siya in-expect kasi parang isip ko nun, sayang naman yung pagiging chef ko, sayang yung gastos ko. It's the same amount, almost, ng ginastos ko sa commercial cookery for 1.5 years sa Sydney, and then like 1.5 years din dito sa dito sa Tasmania. Ang dami ko na nautang, ang dami ko na pera, nalabas na pera, and then mag-aral din pala ako with the same amount, almost the same amount. Parang tapos na ako mag-aral, ayoko na pagod na ako. Ganun na yung pakaramdam ko ng besh. Pero I don't have any choice kasi wala na akong options, and ayokong hindi i-take yung mga options na yun kasi what if mag-work, 'di ba? So kailangan mong i-exhaust lahat. Meron akong na panood na vlog, in-interview ni Emil Valerio. International student din sa Sydney naman to, babae. Sinabi niya, Australian citizen na siya. Ang sinabi niya doon na tumatak sa isip ko, ang sabi niya, if na-exhaust mo na lahat ng options mo at wala pa rin nangyari, then wala talaga. Hindi talaga para sa'yo. Pero kung na-exhaust mo na lahat, doon ka at mag-work. What if mag-work? Dire-diretso pa rin yung buhay mo dito sa Australia. Hanggat hindi mo pa na-exhaust ang lahat ng options mo, wala kang karapatan mag-give up. Yun ang sinabi niya at tumatak sa isip ko. Mahirap tsaka magastos, pero kailangan mo talaga yun eh. So, sinabi ng migration agent ko, mag-take ka ng units sa accounting para yun ang magiging skill assessment mo, which I did. So, alam niyo naman yung process doon. Online ito. Online yung ginawa ko. At the same time, nagtatrabaho ako. Ang good thing lang doon, kasi naka 485 visa na nga ako, diba? Hindi kami required na pumunta ng school, na umattend online regularly. Basta magpasa ka ng mga assignments. Ang dami assignments. Ang dami assessments. Minsan ang tawag. At saka, may final exam. Diyos ko, 1 linggong final exam. So, yung annual leave ko, dun ko ginamit, day. So, yung annual leave ko, hindi talaga ako nag-leave ng staycation. Walang ganon, day. That was like, since January. Kaya hindi ako nagvo-vlog masyado kasi I was so busy with my life, you know? Charot. So, ayun. So, 2 terms ang tinake ko. That was like 9,000 ng 9,000 per sem. So, 2 sems ito, day. So, utang na naman ako, no? Ganon. Hanggang sa awa ng Diyos, natapos ko, day. So, hanggang June ito. January hanggang June 2024. Nag-aaral po ako. At the same time, full-time work ako, no? So, yung utak ko, yung katawan ko pagod na pagod, ay, ganyan. Pero kailangan mo pa rin happy ka pa rin sa trabaho mo. Kasi wala naman silang doon, no? Di nila yung problema kung ikaw nag-aaral, kailangan mo mag-aral. Basta kailangan gawin mo yung pa rin, mag-deliver ka pa rin.
ng tamang KPI sa iyong trabaho. Kasi nga, call center nga. So, ayun. So, yun, hanggang sa nakuha ko na ang completion certificate, Masters in Accountancy. Salamat, Lord. So, pinasa na ang skill assessment. Pasado na. So, skill assessed ako as accountant. Biruin mo yan. Accountant. So, ganun. So, may napala naman ako doon, no? So, eto na. So, meron ka ng PTE, meron ka ng skill assessment. Pwede ka nang mag-apply ng 491 nomination. Kasi yun na lang talaga hinihintay. So, yung PTE ko na late yun dahil from after ko mag-aral. Kasi hindi ko sinabay. Besh, pag nagtatrabaho ka ng full-time, mag-aaral ka pa ng 6 months, tapos nag-PTE ka pa, di ko rin, baka maloka na ako, day. Sabi ko pa, isa-isa lang muna. So, nag-aral ako habang nag-full-time ng work. Tapos, tatapos ko yun. Doon lang ako nag-take ng PTE na, yun nga, naka 6 times ako ng failed. And then the 7th time, winner naman na tayo dyan. So, kaya na late ang aking almost na, patapos na talaga yung visa ko na 485. Saka ako nakapag-apply ng 491 nomination. Ito na tayo sa 491 nomination. Bench, syempre, yung 491 nomination, sige, skill assessed ako sa accountant. Okay, push. Dito sa Australia, kapag ikaw ay hindi nagtatrabaho as accountant, kasi yun ang skill assessment mo, ano? Hindi ka nagtatrabaho ng accountant. Kasi, yung pagkakaroon ng 491 visa nomination, kailangan ikaw ay na-nominate ng state ni TASI. So, there are requirements. Ipapakita ko na lang dito, no? Na eligibility. Ganyan. Pag hindi mo na-meet yun, day, hindi ka makakakuha ng 491 visa nomination. Kasi yun yung parang entry mo na, hey, give me please the 491 visa. Pag wala ka nun, day, ng nomination, hindi ka makaka-apply ng 491 visa. So, I had to go through to like a stressful journey rin. Diyos ko, Lord, sobra talaga from January this year hanggang December talaga, bago ko makuha yung 491 visa nomination. Talaga, besh, ang dami ko ng luhang dyan. Isang balde na yata, day. At yung mga utang ko, isang balde na rin. So, ayun. So, kailangan kong pagdaanan na alam mo yung pakakabahin ka, ganyan. Tapos, mag-open pa rin talaga si Lord ng mga doors sa'yo. So, ayun, tinulungan ako ng employer ko. Nagbigay lang sila ng letter, providing the Migration Tasmania ng roles and responsibilities ko. Kahit ako ay nag-work sa call center. So, hindi ako accountant, pero ito yung mga roles and responsibilities ko. So, pag pinakita mo yung roles and responsibilities ko, ano doon yung call center na job sa ANSCO list. Tapos, it's like a team leader. You're not a team leader by paper, pero yung roles and responsibilities mo is like that. So, meron siyang points and then meron siyang importance para sa application mo ng visa. Kung ikaw ay kapaki-pakinabang, kung ikaw ay karapat-dapat bigyan ng 491 visa nomination, abay magpakita kang ng importante ka sa TASI, no? Ikaw importante sa ekonomiya. Especially dito sa TASI. Kasi dito ka sa TASI. So, ayun. Awa ng Diyos, besh. Diyos ko, Lord. First time na pinasa yung aking application sa 491 visa nomination. Refused, die.
Biruin mo yung pinakabaka talaga ng bongga-bongga. Umiiyak talaga ako, day. Kahit nagko-calls ako, umiiyak ako. Tapos yun nga, yung voice ko kailangan masaya pa rin. Kailangan hindi mararamdaman ng customer ko over the phone na ako ay umiiyak, na nasasaktan ako. Mas masakit pa to sa heartbreak ng pagjojowa dahil sabi ko sa inyo. Kasi parang, ano to? Ito na ba to? Parang ang dami ko nang napagdaanan. Tapos, ano to? Hanggang dito na lang. Ganun na yung mga moments ko sa buhay ko, no? Yung mga realization ko. So, laban pa rin. Lumaban pa rin sa ano din. Ayun. May mga taong tutulong, mag-open ng doors si God to lift you up, to cheer you up, to talagang, alam mo yun, sobrang galing. Galing ni God. Yung sabi nga ni Tony Gonzaga, di ba? Yung pinaka-moment na alam mong wala nang pag-asa pero meron pa pala. Yun yung favorite daw ni God, na doon kanya talaga tutulungan. Yung pinaka-wala ka ng, akala mong wala ka na pag-asa pero meron pa. There's always hope. There's always way. God's way. Kasi yun lang, pag tayo talaga nagplano, wala eh. Pag hindi yan kaloob ng God, wala. Kahit anong pilit mo. Pero, pag maganda intention mo, I doubt if hindi yan i-approve ni God. Siyempre, pag alam niya makakapahamak sa'yo, hindi niya approve yun. So, ganun. Ang dami nang nag-uwian dun sa mga nakikita ko mga international students na kasabayan ko lang pumunta dito. 2019, daming pinagdaanan. Tapos, ang daming ways na naranasan. Dami ng tries. Dami ng strategies na ginawa. Mag-uwian na sila, bish. Tapos, pabago-bago yung rules every year. Alam mo yung talagang pag hindi matapang-tapang yung isip mo, tsaka yung dibdib mo, ay nako besh, talaga. Kailangan ka talagang kumapit sa God, sa Panginoon talaga. Yung faith mo talaga, kailangan mong palakasin. Uiyak ka, sige go, push mo. Pero, lalakas yung loob mo kasi kapag alam mong naniwala ka kay God eh, para sa akin. Kasi, ewan ko, parang, yun kasi yung paniniwala ko talaga. Kung para sa akin, gagawa at gagawa ng way ang God para ibigay sa akin yun. Kung mabuting intention ko, ibibigay at ibibigay yun. Pag pangat yung intention ko, hindi na ibibigay. Parang ganyan kami ni God. Ni Father God, ni Lord Jesus, ni Holy Spirit. Iyayabang ko yun. Hindi. Basta yun. Sabi nga, iiyak pero hindi susuko. Pero iiyak pero hindi magtatampo. Iiyak pero hindi bibigay. Ano lang, kapit lang. And dun sa mga taong tumulong sa akin, sobrang pasalamat ko. Habang buhay ako magpapasalamat. Kahit sa afterlife pa ako magpasalamat. Ganon yung sobrang gratitude ko. Kaya nagpapakabait ako. Kasi hindi mag-open ng mga doors sa akin. Siguro kung hindi ako katiwa-tiwala, kung hindi ako honest na tao, kung hindi ako mabuting tao, feeling ko. Siguro kung masama ako, syempre, hindi ako tutulungan ni God, no? Hindi ako tutulungan ng mga taas paligid ko, no? Yun lang. Always be good talaga, kasi laging may sukli. Hindi ka naghanap ng sukli, no? Hindi ka naghanap, basta yun, alam niyo na yun. Basta, hanggat wala kang inagrabyadong tao, wala kang nilolokong tao, push mo lang, besh. Yung sa mga sumuko na
alam ko mahirap desisyonan ang pagsuko sa kahit ano pang sitwasyon. Yung mga international students na nakasabay ko na umuwi na sa Pilipinas because feeling nila wala na silang hope. Alam ko pinag-isipan nila yun ng pag-uwi, yung pagsuko. At alam ko lahat in-exhaust na nila. And saludo ko sa tapang nila na mag-start back sa Pilipinas. Ako kasi takot ako and wala akong plan B. Kung kunyari lang, ganun no, nangyari no, wala akong plan B. At never ako nag-plan B. Alam niyo yun. Nasa isip ko, may thoughts ako na, okay, ganito, try ko kaya sa ganito, sa ibang bansa, itry ko kayang mag-work na lang, mag-OFW na lang. May ganon. Pero yung mag-execute na ako, wali. Kasi sinabi ko kay God, nilagay mo na ako dito. Alam ko may plano ka. And alam mo kung ano yung nasa puso ko. Alam ko, ibibigay mo to sa akin. Kasi yung nilagay mo na ako dito. And alam ko na mas tao ako dito sa Australia kaysa nung nasa Pilipinas ako. Kaya hindi mo ko bibiguin, hindi mo paparana sa akin na mabigo kasi alam mo yung nasa puso ko. So, ayun. Sobra akong thankful. Tsaka, alam mo yun, talagang wala na pag-asa pero meron pala. Ayun. Nandun ako sa moment na lahat, alam mo yung nasa boundary na. It's always like that. Boundary na. Konting hakbang na lang dahil. Nandun ako sa kabila. Yung ganun na. Ganun lahat ng journey ko dito. Tapos ito, 491. Sa next year, 44 na ako. Ang 491, kailangan maka-apply ka before ka mag 45 years old. Diba? Like, ganun. So, hindi ko kailangan maghanap ng iba na permanent resident or Australian citizen para magkaroon ng papel dito. Awa na Diyos. At, ayun. Ayoko magsalita. Ayun. So, maraming salamat. Nangangati yung kamay ko, kaliwa. So, makakatanggap ako ng bayaya. Share ko sa inyo. So, ayun. Thank you, Lord. Sana dun sa mga vlogs ko, kahit papano, dun sa mga katulad ko na nahirapan na yung same pathway, may pag-asa pa, besh. Hanggang dito ka sa Australia, may pag-asa pa rin yan. Lumabang ka pa rin. Maghanap ka ng matalinong agent, ng migration agent, migration lawyer. Kung maaari, kung kinakailangan mong gumastos ng malaki, anhin mo yung murang fee. Kung hindi naman alam ang tamang pathway mo, napeperahan ka lang. Para sa akin, pag migration lawyer na, alam ang mga batas, okay? So, trust the process, besh. And para sa future, push mo lang, besh. Sa magandang future. Sabi ko nga, dito sa Australia, tao ako. Sa Pilipinas ako, pariwara ako. Sa mga nakakilala sa akin. Alam nila yun. Yeah. At saka malungkot ako sa Pilipinas. Kasi, wala pag after shift, solo lang ako. Pag may jowa, nilaloko lang naman ako. Ganon. Ayun, dito, awa na Diyos kahit, alam mo yun, kahit simple lang yung buhay. Tao ako.
Ramdam kong tao ako. Ganun. Basta, ang hirap explain. Basta yon. So, maraming salamat. At ako ay matutulog na. I hope manood kayo nitong vlog ko. At may natutunan kayo. Umabot kayo dito sa portion na to. So, mga besh, good night na. And I hope may natutunan kayo. At nagbigay ito sa inyo ng hope sa mga nawawala ng pag-asa sa kanilang visa. Laban lang, besh. And always be good. Yun lang. See you again on my next vlog. And yeah, maraming salamat sa panonood. Mahaba ito na. See ya. Good night.